Kabanata 861. Mr. Severin, alam ko na mali ako. Patawarin mo na ako. Hindi ko na muling tatangkain na makipagkumpetensya sa iyo para sa isang babae. Alam ko na mali ako. Hindi ko na aagawin si Yasmin. Natakot si Flynn, at 2 hakbang siyang lumapit kay Severin at agad lumuhad sa sahig, at paulit-ulit na nagsusumamo. Bagaman hindi niya alam kung sino talaga ang lalaking ito, ang katagang hindi nakita kayang protektahan mula kay Carlito ay sapat na para maunawaan niya na ang lalaking nasa harapan niya ay isang nakakatakot na tao. Hehe, tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali, ano? Napangiti si Severin, at sa isang pangungusap lang ay namutla ang mukha ni Flynn. Mr. Severin, saan ba ako nagkamali? Hindi ko na alam. Patawarin mo ako, huhuho. Bumagsak si Flynn sa sahig, isang ganap na lalaki na nagsimulang umiyak. Napabuntong hininga si Severin, saka ipinaliwanag sa kanya. Nagkamali ka dahil hindi mo naintindihan na si Yasmin at ako ay mga ordinaryong magkaibigan lamang. Ano ba ang ibig mong sabihin sa hindi ka na makikipag-agawan sa akin para sa isang babae? Pinapalabas mong may namamagitan sa akin at kay Miss Yasmin. Sasabihin ko sa iyo, inosente kami ni Miss Yasmin. Bukod pa rito, ang bata pa niya, sa tingin mo ba ganoon akong klaseng tao? Oo, naiintindihan ko. Alam ko na mali ako, huhuho, patawarin mo na ako. Paulit-ulit na tumango si Flynn. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa relasyon ni Severin at Yasmin. Ang gusto na lamang niya ay makaalis sa lugar na iyon. Si Carlito naman sa gilid, natatakot na masira ang kanyang kinabukasan dahil sa pangyayaring ito. Agad na nagsabi kay Flynn, Flynn, simula ngayon, hindi na kita inaanak. Wala akong inaanak na katulad mo. Ang magkaroon ng inaanak na gaya mo, ay nakakahiya para sa akin. Tumango si Flynn. Naiintindihan ko, alam ko na mali ako. Sa sandaling iyon, lubos na nagsisi si Flynn. Kung alam lang niya na si Severin ay isang tao na kahit si Carlito ay hindi kayang galitin, paano pa ba niya dinala si Carlito rito para maghiganti? Lumayas ka na, at huwag ka nang magpapakita ulit sa akin. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Iwinasiwas ni Severin ang kanyang kamay sa huling pagkakataon, hudyat na maaari nang umalis si Flynn. Maraming salamat sa pagbitiw mo sa akin, Mr. Severin. Lalayo na ako, maraming salamat. Patuloy na yumuko si Flynn, at nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Pagkatapos magmano ng ilang beses, tumayo na siya at dali-daling umalis, takot na baka kapag nagtagal pa siya ng kaunti ay patayin siya ni Severin. Mr. Severin, patawad talaga. Nailigaw lang ako ng taong ito, si Flynn. Sinabi niya na binugbog mo siya nang hindi ko alam ang buong kwento, pero naniniwala ako na hindi ka ganoong klaseng tao. Agad ding lumapit si Carlito, kasama ang ilang malalakas na miyembro ng pamilya Sanchez, upang humingi ng tawad kay Severin. Kalimutan na. Ang kamangmangan ay hindi kasalanan. Maaari na kayong umalis. Kaya kung ipagwalang bahala na hindi nangyari ang insidenteng ito ngayong araw. Hindi na inaksaya ni Severin ang oras sa pakikipagtalo sa kanila at basta na lang iwinasiwas ang kanyang kamay. Maraming salamat, Mr. Severin. Palihim na pinunasan ni Carlito ang kanyang malamig na pawis, at agad na nakahinga ng maluwag. Pilit siyang ngumiti at yumukod kay Severin bago niya pinangunahan ang kanyang mga tao na umalis sa lugar. Mabuti na lamang at bumalik ka. Hindi ko inaasahan na magkakilala pala kayo. Itong si Carlito, noong una niyang dumating, parang akala mo walang makakatalo sa kanya. Pero sino ang mag-aakala na nang makita si Mr. Severin, agad siyang naging duwag. Haha! Napatawa si Zoheb. Si Carlito, na dati ay hindi nila kayang labanan, ay naresolba lamang sa ilang salita ni Severin. Oo nga, kapag ang Supreme Leader na mismo ang kumilos, hindi ba't matatakot ang kalaban hanggang sa mapasuka sila sa takot? Ngumiti rin si Yasmin, ngunit noong ipinaliwanag ni Severin ng malinaw ang tungkol sa kanilang relasyon, hindi sinasadyang nagdulot iyon ng kaunting pagkadismaya sa kanyang puso. Ngumiti ng bahagya si Severin, at iniikot ang kanyang palad, at diretsyong inilabas ang 6 na pil na nakuha niya kaninang hapon, saka iniabot kay Zoheb.
Mr. Zoheb, pansamantala mong tanggapin ang mga pil na ito. Kapag naging matatag na ang iyong pagsasanay, maaari mo itong gamitin muli upang mas mapalakas ang iyong cultivation. Napakaraming mababang uri ng second-level pil. At ang kalidad ay napakaganda. Muling nakatanggap si Zoheb ng 6 na ganitong klase ng pil. Nang inag ang kanyang mga kamay sa sobrang tuwa, at lihim niyang inisip na sobrang mapagbigay ng kataas-taasang pinuno. Minsan na siyang binigyan ng ganitong mga pil noon, ngunit hindi niya inaasahang makakatanggap siya muli ngayon. Nang makita ito ng ilang matatanda, kumislap ang kanilang mga mata isa-isa. Sa tulong ng kataas-taasang pinuno, ano pa ba ang maaari nilang hilingin sa hinaharap? Hehe, lalo na para sa iyo, dapat mong unahin na siguraduhin na makakamit mo ang tagumpay sa iyong cultivation. Ang layunin ko ay maabot mo ang antas ng isang level 9 Warrior King sa loob ng kalahating taon. Naiintindihan mo ba? Kaya, kung naging matatag na ang iyong cultivation at wala ka ng pil, sabihin mo lang sa akin. Napangiti si Severin at pinaalalahanan si Zoheb. Kalahating taon, mukhang kailangan ko talagang magpursige. Bahagyang ngumiti si Zoheb at nagsabi, kung talagang makakamit ko ang pagiging isang level 9 Warrior King, makakapahinga na ang mga magulang ko ng payapa. Sige na, pwede na ba tayong maghapunan? Ngumiti si Severin. Agad namang nagsalita si Zoheb, kataas-taasang pinuno, huwag na tayong kumain sa bahay ngayong gabi. Pumunta tayo sa isang hotel para kumain. Nakapagpa-reserba na ako sa isang hotel kaninang hapon. Pagkasabi noon, inilabas niya ang isang bank card at iniabot kay Severin. Kataas-taasang pinuno, may 30 bilyon dito. Maaari mong gamitin ito. Mas magiging maginhawa kung marami kang pera sa kamay anuman ang iyong gawin. Mapait na ngumiti si Severin at tumanggi, Mr. Zoheb, hindi ko talaga kailangan nito. May pera ako sa kamay. Kahit nakakuha ka ng malaking yaman mula sa Wild Blood Gang, mas mabuting itabi mo ito para palakasin ang Tigris Hall. Sige, susundin kita, kataas-taasang pinuno. Alam ni Zoheb na ang isang tao na katulad ni Severin ay hindi nagaanong pinahahalagahan ang pera, kaya hindi na siya nagpumilit pa. Ngumiti na lamang siya at nagsabi, tara na, kataas-taasang pinuno. Kumain na tayo sa labas. Ngumiti si Severin at nagpaalala, sige, pero dito na walang ibang tao, kaya pwede mo akong tawaging kataas-taasang pinuno. Pero kapag nasa labas tayo, tawagin mo na lang akong Mr. Severin. Sige, kataas-taasang pinuno, nagbigay galang si Zoheb. Di nagtagal, ilang sasakyan ang umalis at dumiretso sa pinakamagarbong hotel sa Drakcom. Mabilis na nakarating ang mga sasakyan sa isang plaza at tumigil doon. Pagkababa ng sasakyan, ngumiti si Zoheb at ipinakilala kay Severin, kataas-taasang pinuno, ay hindi, Mr. Severin, ito ang pinakamagarbong hotel dito sa Drakcom, isang 7-star hotel, ang Zendraco Grand Hotel. Tumango si Severin. Hehe, sa totoo lang, ito ang unang beses kong makapunta sa isang 7-star hotel. Hehe, Mr. Severin, ikaw ay mapagkumbaba. Napangiti si Zoheb at nag-abot ng anyaya. Mr. Severin, mauna ka na. Ngumiti rin si Yasmin at nagsabi, Severin, sa totoo lang, ito rin ang unang beses kong makapunta sa ganitong lugar. Kasi ang tatay ko ay laging praktikal. Kahit may mahahalagang taong kailangang imbitahan para sa isang kainan, sa isang 5-star hotel lang kami pumupunta. Hindi man lang iisipin ng tatay ko na pumunta sa ganitong lugar. Sandali siyang tumigil at nagpatuloy, ang dahilan kung bakit nakapunta ako rito ngayon ay dahil sa impluwensya mo. Kami rin ay mga unang beses lang. Ngumiti si Zoheb ng may pag-aalangan. Wala kaming magagawa. Isa lang kaming maliit na gang na araw-araw ay nakikipagsapalaran para mabuhay. Kailangan naming maging maingat sa paggastos ng pera. Hehe, may tao na ba mula sa Tigris Hall na gaya ninyo ang nang ahas gumastos dito noon? Hindi inaasahan, narinig ito ng isang grupo ng mga tao na malapit. Isang matangkad at matipunong lalaki ang agad nang umisi at tumawa, Protector Jean, ang tagal na nating hindi nagkita. Ngumiti ng alangan si Zoheb at yumuko ng kanyang kamay patungo sa kabilang panig. Malinaw na kahit siya ay tinutukso, si Zoheb na ayaw ng gulo ay binati pa rin ang kabilang panig ng may ngiti.
Huminto si Protector Jean hindi kalayuan, kasama ang kanyang mga tauhan, nakahalukip-kap at bahagyang nakataas ang ulo, na nagpapakita ng pagiging nakakataas. Sinabi niya, Mr. Zoheb, may tinanong ako sa iyo kanina, hindi ba gumagana ang tenga mo? Paano ka naglakas loob na hindi ako sagutin? Tinatanong ko, paano mo nagagawang gumastos dito ngayong araw? Lubos na nahiya si Zoheb sa sandaling ito. Pinagpipigilan niya ang sarili, at naisip niyang kasama si Severin kaya medyo tumapang siya. Diretso niyang sinabi, Protector Jean, maayos ang pandinig ko. Iniisip ko lang na hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo, hindi ba? Kahit maliit lang ang Tigris Hall, kaya naming kumain sa ganitong lugar. Kahit gumastos ng ilang milyon o 10 milyon sa isang gabi, kaya pa rin namin. Sok, ang tapang mo, sinasabing hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Haha, hindi mo man lang ako binibigyang halaga. Sanay si Protector Jean sa panunupil kay Zoheb. Nang makita niyang sumagot ito ngayon, pakiramdam niya ay napahiya siya sa harap ng kanyang mga kasama, at kumislap ang kanyang mga mata ng kalupitan. Pagkatapos magsalita, lumapit siya kay Yasmin, saka iniunat ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang baba nito. Zoheb, lalo pang gumaganda ang anak mo. Paano ka naglakas loob na saktan ako? Mag-ingat ka, baka isang araw magustuhan ko ang anak mo. Hayop ka, lumayas ka. Umatras si Yasmin sa takot, at tinitigan ang lalaki ng may paghamak. Walang galang na bata, sawa ka na ba sa buhay? Ako ang protector ng Skydrake Gang, at ikaw. Biglang mas lalo pang nagalit ang mukha ni Protector Jean. Iniunat niya ang kanyang kamay para hawakan ang braso ni Yasmin. Ngunit sa susunod na segundo, nakita niyang diretsyong nahawakan ng parang bakal na parang sipit ang kanyang kamay ni Severin, at hindi siya makagalaw kahit kaunti. Bata, bago ka lang ba sa Tigris Hall? Hindi mo ba alam kung sino ako? Una siyang natigilan, saka ngumisi si Protector Jean. Sa tingin niya, ang batang ito na nasa harapan niya ay naglalakas loob lang maging bastos dahil hindi niya alam ang kapangyarihan ng Skydrake Gang. Sa susunod na segundo, hinila ni Severin ang kanyang kamay, at sinundan ito ng isang hampas, dahilan para lumipad ang kalaban ng mahigit 10 metro palayo. Isang bahagyang tunog ang umalangaw nang bumagsak si Protector Jean sa lupa na hindi nakapaghanda. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga mata ay puno ng pagkagulat at galit habang nakatitig kay Severin. Hayop ka, hinahanap mo ba ang kamatayan? Hehe, mas mabuti pang magpakatino ka. Kung aawayin mo ako, hindi ko alintana kung Skydrake Gang, Earthdrake Gang, o kung ano paman, dudurugin ko kayo. Napangiti si Severin, matagal na niyang pinagtitiyagaan ang sobrang kawalang galang ng kabilang panig. Bukod pa roon, naglakas loob pa itong magyabang sa harapan niya. Ang lalaking ito ay sadyang humihingi ng kapahamakan. Mga kapatid, ano pa ang ginagawa ninyo dyan? Patayin ninyo ang hangal na ito para sa akin. Kagat ang mga ngipin ni Protector Jean, at sumigaw kay Severin sa unahan. Sa paningin ni Jean, ang bagong kasapi mula sa Tigris Hall ay siguradong hindi alam kung gaano kalakas ang kanilang Skydrake Gang, at kung alam nito, hindi sana siya naglakas loob na kalabanin sila. Ngunit ang hindi niya alam, si Severin ay gusto lang siyang bigyan ng leksyon kaya hindi pa nito ginamit ang buong lakas. Kung hindi, hindi na sana siya nakatayo ng ganoon kadali. Atake. Pagkarinig sa utos, sumugod ang mga tauhan patungo kay Severin. Bam, bam, bam. Sa kasamaang palad, makalipas lamang ang ilang segundo, nakahandusay na silang lahat sa lupa, bawat isa ay umuungol sa sakit. Ang ilan pa ay nagsuka ng dugo, namutla ang mga mukha, at malinaw na nakaranas ng malulubhang pinsala. Imposible, lahat ng mga level 9 Profound Masters na ito ay walang laban sa kanya. Sandaling natigilan ang kalaban, saka malamig na ngumiti. Mukhang ikaw, bata, ay may cultivation ng isang warrior king. Hindi nakapagtatakang ang tapang mo. Hehe, ngayong araw tuturuan kitang mabuti. Ikinuyong ni Protector Jean ang kanyang kamao, at sumiklab ang espiritual na enerhiya, na naglalabas ng malakas na aura. Isang level 3 warrior king. Napakunot ang noo ni Severin nang makita ito. Hindi nakapagtatakang lubos na hindi pinapansin ng kalaban si Zoheb.
Mukhang malakas nga ang Skydrake Gang, kung hindi sana taglay ng protector na ito ang ganitong cultivation. Ano, natakot ka na? Nang makita ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Severin, inisip ng kalaban na natatakot ito at mapagmataas na nagsabi. Sa kasamaang palad, huli na para matakot ka ngayon. Pagkasabi noon, mabilis na gumalaw si Protector Jean, at lumitaw sa harapan ni Severin, sabay bigay ng isang malupit na suntok na walang awa. Dapat ba akong matakot sa iyo? Malamig na umismid si Severin, ikinuyong din ang kanyang kamao. Sumiklab ang espiritual na enerhiya, at ang kanyang kamao ay diretsyong bumangga kay Jean. Bang! Isang malakas na ugong ang umalangaw, at sa susunod na segundo, si Protector Jean ay tumilapon palayo na parang saranggola na naputulan ng tali, at lumipad ng mahigit 10 metro at bumagsak sa lupa. Blarg! Hindi napigilan ni Jean na samukan ng dugo pagdampi niya sa lupa, at biglang namutla ang kanyang mukha. Pinilit niyang bumangon, at nakatitig kay Severin ng puno ng pagkabigla. Ikaw pala ay isang level 5 warrior king. Hindi nakapagtataka na inimbitahan ka ni Zoheb na kumain dito. Nakahanap siya ng isang master na sasama sa Tigris Hall. Tunay nga, batay sa lakas ng suntok ni Severin kanina, ang tindi nito ay maihahambing sa isang atake ng level 5 warrior king. Hindi ko kailangang magpaliwanag ng kahit ano sa iyo. Lumayas ka, kakain pa kami. Malamig na sabi ni Severin bago siya lumingon kay Zoheb at sa iba pa. Mr. Zoheb, tara na. Huwag nating hayaang sirain ng taong ito ang gana natin sa hapunan. Pagkasabi noon, iniwasan nila ang kalaban at pumasok sa hotel. Kabanata 865. Habang pinagmamasda ng direksyon na nila Karenina Severin at ng iba pa, napasigaw ng galit si tagapagtanggol Jean. Hindi niya akalain na magdadala ang Tigris Hall ng isang napakalakas na eksperto, at may lakas pa ng loob na saktan siya ng direkta. Ang pinsalang ito ay marahil aabutin ng 5 o 6 na araw bago gumaling, kahit pa may tulong ng mga halamang gamot. Ikaw na hambog, ganito ba ang asal ng isang pang-5 ranggong haring mandirigma? Minamaliit ba niya ang aming Skydrake Gang? Ikinuyong ni tagapagtanggol Jean ang kanyang kamao at tumayo, at galit na galit ang mukha. Tumakbo rin ang kanyang mga tauhan, at isa sa kanila ay pinahid ang dugo sa gilid ng bibig habang nagsabi. Ano ang nangyayari kay Zoheb? Hindi ba niya alam kung gaano kalakas ang ating Skydrake Gang? Malinaw naman na alam niya ang kapangyarihan natin, pero nung sinaktan ka ng batang iyon, hindi man lang siya nagsalita. Nanlamig ang mukha ni Jean. Sa palagay ko naligaw na rin siya. Noong nakaraan, pinahiya ko siya at hindi man lang siya nakapagsalita. Ngumiti lang siya noon, pero ngayon, parang hindi na niya ako pinapansin. Bumalik tayo. Kaagad na tipunin ng mga nakatatanda at humingi ng tulong sa kanila. Kailangan nating bawiin ang ating reputasyon ngayon. Kung hindi, at kumalat ang nangyari ngayon, ako si Jean Hauser ay aalis sa Drakcamp, mariing sabi ni Jean at mabilis na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sa mga oras na iyon, naghihintay si Flynn sa labas para kina Carlito at ang iba pa. Nang makita niyang sumasakay na sa kotse sina Carlito at ang mga kasama, agad siyang sumugod at hinarang ang sasakyan. Ninong, hindi pa rin maunawaan ni Flynn kung bakit ang isang taong gaya ni Carlito, na may ganoong katayuan, ay natatakot sa batang iyon. Bumaba si Carlito mag-isa mula sa kotse at humarap kay Flynn. Nasabi ko na sa iyo, mula ngayon, hindi na ako ang iyong ninong. Huwag mo na akong tawaging ninong. Tumango si Flynn. Oo, Ginoong Carlito, hindi ko lang talaga maintindihan. Sino ba ang batang iyon? Kahit ayaw mo na akong kilalanin bilang inaanak, gusto ko lang malaman kung sino siya. Totoo ba na ang Drakcamp ay gaya ng sinabi niya, na walang sinuman ang maglalakas loob na labanan siya? Nasugatan ako, at hindi ko matanggap ito. Mapait na ngumiti si Carlito at nagsabi, sige, sasabihin ko sa iyo, pero dapat huwag mong ipagkakalat. Nang tumango si Flynn, nagpatuloy si Carlito, siya ang amo ng 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Kahit ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan ay kailangang magbigay galang at hindi siya kayang hamunin. Ano sa tingin mo ang kaya ng aming pamilya kumpara sa kanya? Kung hindi siya matuwa,
kaya niyang burahin ang buong pamilya Sanchez nang walang kahirap-hirap. Sa ganitong uri ng nilalang, saan kami maglalakas loob na sumuway? Ano? Nagnganga ang bibig ni Flynn sa matinding pagkagulat at napaatras ng 2 hakbang. Lubos siyang nabigla. Hindi niya akalain kahit kailan na ang lalaking hindi naman mukhang ganoon katanda ay siya palang amo ng 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Sige na, hindi ka niya pinatay. Isipin mo na lang na maswerte ka. Gabi na rin, umuwi ka na at magpahinga para gumaling ang iyong sugat. Hindi ko rin inaasahan na makikita ko siya rito. Siguro dumating siya para asikasuhin ang ilang gawain. Sa huli, kumaway si Carlito bilang hudyat para paalisin si Flynn. Salamat sa pagpapaalam sa akin, Ginoong Carlito. Ngayon naiintindihan ko na kung gaano siya nakakatakot. Napangiti si Flynn ng mapait, na tuluyang sumuko. Talagang napaka-malas niya ngayon, dahil nagawa niyang udyukan ang isang napakakilabot na tao. Hindi nagtagal, dumating sina tagapagtanggol Jean at ang kanyang mga tauhan sa punong himpilan ng Skydrake Gang. Sa oras na iyon, nakaupo na sina Severin at ang iba pa sa isang pribadong silid. Matapos umorder ng pagkain, nabagot si Severin at casual na nagtanong, Master Zoheb, malakas pa rin siguro ang Skydrake Gang, hindi ba? Ang taong iyon ay may cultivation na antas 3 haring mandirigma, at hindi mababa. Ngunit sa loob ng Skydrake Gang, isa lang siyang elder, hindi man lang itinuturing na tagapagtanggol. Tumango si Zoheb at nagsabi, totoo. Kung hindi ganoon kalakas ang Skydrake Gang, hindi mangangahas si Jean na maging arroganty sa labas. Tumango rin si Yasmin at nagsabi, ang kanilang Hallmaster ay nasa 7 antas ng Warrior King. Bukod pa roon, isa sa kanilang mga nakatatanda ay kamakailan lang umabot din sa 7 antas ng Warrior King, at mayroon pa silang 2 elder na nasa 6 na antas ng Warrior King. Ang Skydrake Gang ay isa sa pinakamalalakas na puwersa sa underground dito sa Drakcom. May 3 hall na tulad nila, at isa sila roon. Tumango rin si Severin at nagsabi, kaya pala ang lakas ng loob nila. 2 pala sa kanila ay nasa 7 antas ng Warrior King at sila ang tagapagtanggol. Ang Drakcom ay talagang karapat-dapat tawaging lungsod na sagana sa espiritual na enerhiya. Napakarami talagang malalakas na tagapagsanay dito. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Severin, sa nakikita ko, malamang nababalik sila kasama ang kanilang mga tao para guluhin tayo. Sa likod nila kasi ay napakalakas na puwersa at hindi sila basta-basta susuko. Ngunit ngumiti si Zoheb at nagsabi, totoo. Pero naniniwala kami na habang narito ang Supreme Leader, kahit na dumating pa mismo ang kanilang Elder at Hallmaster, wala rin silang magagawa kundi umalis na hiyang-hiya. Tama iyon, masyado na silang naging mayabang. Kailangang turuan natin sila ng leksyon at ipakita sa kanila ang ating lakas. Ikinuyong ni Yasmin ang kanyang kamao na nakangiti ang mukha. Nang makita kitang binugbog si Jean kanina, sobrang saya ko. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganoong kasiyahan. Hindi mabuting tao ang lalaking iyon. Sa sandaling iyon, nakahain na ang mesa na puno ng masasarap na pagkain at mamahaling alak. Halina kayo, lahat, kainin na natin ito. Sayang kung masasayang lang. Masayang inanyayahan ni Zoheb ang lahat. Ang sarap ng alak na ito. Ngayon lang ako nakainom ng alak na nagkakahalaga ng mahigit 800,000. Matapos tikman ang alak, hindi napigilan ni Severin na purihin ito. Haha, sa totoo lang, Mr. Severin, ngayon lang din ako nakainom nito. Masayang tumawa si Zoheb at inanyayahan ang lahat na uminom. Masaya ang lahat ng matataas na miyembro ng Tigris Hall. Ang makainom kasama si Severin ay isang karangalan para sa kanila. Bukod pa roon, binigyan sila ni Severin ng mga gamot na nakatulong sa kanila upang umangat mula unang antas ng Warrior King papuntang 2 antas. Dahil sa breakthrough na iyon, mas tumibay ang kanilang kumpiyansa, at hindi na sila kailangang matakot kapag lumalabas. Makalipas ang halos 1 oras, matapos kumain at uminom ng sagad, bumaba sina Severin at ang iba pa. Pagkalabas nila ng gate, may nakita silang grupo ng mga tao na naghihintay sa kanila. Mukhang tama ang hinala ko. May naghihintay nga sa atin. Bahagyang ngumiti si Severin at tumingin sa 7 o 8 taong nakatayo sa harapan niya. Hehe, bata,
natakot kaming hindi ka namin abutan kung aakyat kami kaya naghintay kami rito ng kalahating oras. Tapos na ba kayong kumain? Napangisi si Jean at lumapit ng isang hakbang, at matalim ang titig kay Severin. Tapos na kaming kumain. Pasensya na kung pinaghintay namin kayo. Magalang na yumuko si Severin at kalmado ang mukha, na parabang binabati lamang ang isang kaibigan. Hehe, bata, kalmado ka pa at nakangiti pa. Mamaya lang, mapapaiyak ka at luluhod sa harap ko para magmakaawa ka ng awa. Nakita ni Jean ang anyo ni Severin at napatawa siya. Isang warrior king na nasa ikalimang antas, na nagmamayabang. Sa pagkakataong ito, isinama ko ang Grand Elder at Second Elder. Tingnan natin kung paano mo kami haharapin. Ngumiti si Severin at nagsabi, kayong ilan lang. Ganyan ka ba ang tingin nyo sa akin? Sana tinawag nyo na rin ang Hallmaster ninyo. Ikapitong antas lang naman siya na Warrior King, hindi ba't sobrang kumpiyansa nyo? Hindi na nakapagtimpi ang Grand Elder at lumapit ng isang hakbang. Agad kumawala ang isang napakalakas na aura, dumidiin kay Severin. Dahil sa nakakatakot na lakas, napaatras ng kusa sina Zoheb at ang iba pa. Malinaw na napakalaki ng agwat ng kanilang antas. Ang bigat ng pressure ay nagbigay sa kanila ng matinding takot. Maniwala man kayo o hindi, sa loob ng ilang segundo, mapapaluhod ko kayo at mapapapag-sorry sa akin. Walang bakas ng kaba si Severin nang kausapin ng mga tao sa harap niya. Maniwala sa multo mo, sino ka ba, War God? Gusto mo akong paluhurin at mag-sorry? Mangarap ka, lumapit ang Second Elder, ikinuyom ang kamao, at umagos dito ang espiritual na enerhiya, tanda ng pag-atake. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit din si Severin ng isang hakbang. Mas nakakatakot na aura ang kumawala mula sa kanya, at biglang nabuo ang isang manipis na proteksyon na kalasag ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ano? Isang espiritual na proteksyon na kalasag. Kaya niyang buuin ito. Nang inag sa takot ang Third Elder, na namutla at napatulala, gulat na gulat. Isang Warrior King sa ikasyam na antas. Paano yun posible? Maliban sa apat na dakilang War God, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang antas. Naguluhan din ang Second Elder, kinuskos pa ang kanyang mga mata, iniisip kung hindi ba siya namamalikmata. Maliban kay War God Beryl, paano magkakaroon ng pangalawang Warrior King sa ikasyam na antas dito sa Drakcom? Pinunasan ng Fourth Elder ang malamig niyang pawis, lubos na natakot. Ayaw niyo pa ring lumuhod. Bibilang ako hanggang 3, sinumang nakatayo pa rin sa harap ko ay papatayin ko. Dumilim ang mukha ni Severin at malamig ang boses. Ngunit bago pa man siya magsimulang magbilang, kusang lumuhad ang lahat ng nasa harapan niya. Ayaw nilang mamatay, lalo na't pinaghirapan nilang abutin ang kanilang kasalukuyang antas ng lakas. Hindi ba't ang tapang nyo kanina? Hindi ba't gusto nyo pa akong patayin? Bakit ngayon, hindi pa ako nagsisimula magbilang, nakaluhod na kayong lahat. Napangiti si Severin at sa isang iglap, binawi ang protection at ang nakakatakot na pressure. Sir, nagkamali kami. Bulag kami at hindi namin nakita kung gaano kakalakas. Hindi na po kami mangangahas pa sa susunod. Nanginginig ang Grand Elder, at tumutulo ang malamig na pawis, at lubos na natakot. Alam niyang madali lang silang patayin ng kalaban. Sa sandaling iyon, labis niyang gustong sakalin si Jean. Sumama lang sila dahil sinabi nitong ikalima lang ang antas ni Severin. Hindi man lang nila pinag-isipan ng mabuti, pero ngayon pala, siya ay isang Warrior King sa ikasyam na antas. Sok, kung pakakawalan ko kayo ng ganito lang, hindi ba't malaking lugi para sa akin? Nilapitan ni Severin si Jean na may mapaglarong ngiti, at biglang tinaas ang kanyang kamay. Huwag, patawarin mo kami, sir. Inakala ni Jean na papatayin siya ni Severin kaya't napasigaw siya sa takot at nanginig ng todo. Kumaangat lang ako ng kaunti sa ulo ko, Makati lang. Bakit ka natatakot ng ganyan? Ganyan ka ba kaduwag? Kumaangat ng ulo si Severin at walang pakialam na nagsalita. Hindi kalayuan sa kanila, tinakpan ni Yasmin ang kanyang bibig at napatawa. Halatang sinasadya lang ni Severin na takutin sila. Sa itsura ni Jean, parang mamamatay na siya sa takot. Sir, hindi ko na uulitin. Nakiusap ako, patawarin mo kami.
Alam namin ang pagkakamali namin. Handa akong magserbisyo sa iyo araw-araw, magdala ng tsaa at tubig, basta't patawarin mo lang ako. Kahit ano, gagawin ko. Gumapang si Jean sa lupa, na nanginginig at walang tigil sa pagsusumamo. Napangiti si Severin ng mapait. Isang tao na gaya mo, kahit magsilbi ka pa ng tsaa at tubig, nakakadiri ka pa rin sa akin. Matapos ang sandaling pag-iisip, nagpatuloy si Severin. Sige, ibigay niyo ang mga storage ring ninyo, at palalampasan ko ang mga buhay ninyo. Nagkatinginan ang Grand Elder at ang Second Elder, at bahagyang nanginag ang kanilang labi. Marami silang dalang espiritual na halamang gamot, lalo na ang Grand Elder na siyang namamahala sa pamamahagi ng mga ito sa Skydrake Gang. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng mga halamang gamot mula unang grado hanggang ikalawang grado sa kanilang mga storage ring, aabot iyon sa 2 hanggang 300. Bukod pa rito, marami rin silang espiritual na bato. Isang napakalaking kawalan para sa kanila. Ano, ayaw nyo ba? Nakita ni Severin na hindi maganda ang ekspresyon ng lahat at nagdagdag pa. Ang magbibigay ng kanilang storage ring ay mabubuhay. Ang tatangjing magbigay ay mamamatay. Eto na, eto na. Salamat sa hindi pagpatay sa amin. Kahit masakit para sa kanila na ibigay ang kanilang mga storage ring, wala ni isa ang naglakas loob na magsalita. Alam nila na basta't may natitira silang buhay, may pag-asa pa. Kaya't isa-isa nilang iniabot ang kanilang mga storage ring. Sige, maaari na kayong umalis. Tandaan ninyo, ang Tigris Hall ay nasa ilalim ng proteksyon ko. Kapag may nang-ahas na manggulo sa kanila sa hinaharap, tapos na kayo. Iwinasiwas ni Severin ang kamay at nagsalita. Naiintindihan namin, naiintindihan namin. Hindi na kami mangangahas. Agad na tumayo ang grupo at umalis ng mabilis, takot na baka magbago pa ang isip ni Severin. Haha, hindi ko akalain. Ang matataas at makapangyarihang elder ng Skydrake Gang, sobrang duwag pala. Nakaramdam ng gaan sa dibdib sina Zoheb at ang iba pa, at hindi napigil ang matawa nang makita ang nakakatawang pag-alis ng mga ito. Wow, napakaganda ng mga storage ring na ito. Maraming espiritual na halamang gamot at espiritual na bato. Matapos silipin ang mga singsing, kumislap ang mga mata ni Severin sa tuwa. Hehe, ayos. Para tayong naka-jackpot ngayong lumabas lang tayo para kumain. Makalipas ang ilang sandali, umalis na rin ang grupo. Samantala, nakabalik sina Jean at ang iba pa sa kanilang pinagtatagwan, saka lang nakahinga ng maluwag. Diyos ko, sobrang nakakatakot iyon. Kung pinatay tayo, napakalaking kawalan na sana ang dinanas natin. Hinimas ng Grand Elder ang kanyang dibdib, bakas pa rin ang matinding kaba. Sa oras na iyon, lumabas ang Hallmaster ng Skydrake Gang. Nang makita ang grupo, ngumiti siya at nagtanong. Napatay niyo na ba ang taong iyon? Mapait na ngumiti ang Second Elder. Hallmaster, huwag mo nang banggitin. Hindi namin siya kayang talunin. Hindi siya isang warrior king sa ika-5 antas. Siya ay isang warrior king sa ika-9 na antas. Kinuha pa niya lahat ng aming storage ring. Ngayon, sobrang lugi kami. Hay, maswerte na lang na nakabalik kami ng buhay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Level 9 Warrior King. Ang Hallmaster ng Skydrake Gang ay tuluyang napatulala. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, mukhang may taong mula sa isang nakatagong pamilya ng cultivation ang bumaba sa mortal na mundo para maglibang. Nangyayari na ito noon, pero malas lang talaga natin. Tumango ang Third Elder. Oo, malamang ganoon nga. Ang kabilang panig ay may pambihirang ugnayan sa Tigris Hall. Huwag na nating guluhin pa sila sa hinaharap, kung hindi, mapupulbos tayo. Napangiti ng mapait ang Hallmaster ng Skydrake Gang. Hey, Level 9 Warrior King. Paano pa natin magagawang makipag-away sa Tigris Hall? Samantala, sa isa pang villa, napakaasim ng mukha ni Manny. Buwisit, nasaan ba nagtatago ang Severin na iyon? Bakit hindi pa natin siya natatagpuan? Sabi rin ng elder ng Ladd family, oo, kung hindi natin agad mahahanap ang batang iyon, baka bumalik na siya sa Southlink City. Kapag nakabalik na siya roon,
hindi na magiging madali para sa atin na umatake sa kanya. Marami siyang mga bodyguard kung saan siya nakatira. Mas mabuting patayin natin siya sa labas, hindi lang para hindi malantad ang pagkakakilanlan natin, kundi para mawala rin ang hinala sa atin. May balita tayo, may balita tayo. Hindi inaasahan, dumating ang master ng laws na may ngiting nakapaskil sa mukha. Uncle, may balita ka ba tungkol sa Severin na iyon? Nagliwanag ang mga mata ni Manny at agad siyang tumayo, at biglang nabuhayan ng loob. Basta't mapatay nila si Severin, magkakaroon ng pagkakataon ng pamilya nila na makuha ang posisyon sa county mansion. Kapag nawala na si Severin bilang backer, mas magiging madali para kina Manny na makuha ang gusto nila. Tumango ang master ng laws. Ngayon, nakita ng mga tao natin ang batang iyon sa labas ng auction house. Pagkasabi noon, kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa tatlo ang isang litrato. Tingnan ninyo, ito ang batang iyon na palabas ng auction house. Nasaan ang mga tao mo? Hindi ba nila sinundan siya? Mabilis na nagtanong si Manny. Alam mo ba kung saan tumutuloy ang batang iyon? Gabi na ngayon, at maaaring magsuot ng maskara ang dalawang elder para pasukin at patayin siya. Ngumiti ang master ng lock. Haha, hindi sinundan ng mga tao natin matapos siyang makita, dahil natakot silang baka masyado siyang malakas. Kapag nadiskubre silang nagmamanman, baka sila ang patayin. Pagkatapos noon, huminto muna siya sandali bago nagpatuloy. Pero ang babaeng kasama ni Severin, ay kilala siya ng mga tao namin. Siya ang anak ng master ng Tigris Hall, si Yasmin ang pangalan niya. Magkasama sila at umalis na nagtatawanan. Maingat na tiningnan ni Manny ang magandang dalaga sa litrato at hindi napigil ang sabihin. Ang swerte naman ng batang ito. Kahit saan siya magpunta, laging may kagandahan sa tabi niya. Sabi ng elder, ibig mo bang sabihin, sa Tigris Hall talaga tumutuloy ang batang iyon? Tumango ang master ng lock. Tama. Pumunta ang mga tao natin para mag-imbestiga sa Tigris Hall kagabi at nakita nilang bumalik nga ang batang iyon mula sa labas. Tumutuloy siya sa pangalawang villa sa kanan, na nakaharap sa pangunahing pasukan. Bukod pa roon, nalaman namin na nasa ikalawang palapag siya dahil bukas ang ilaw sa gitnang kwarto sa ikalawang palapag. Ayos! Dahil dito, sa wakas may pagkakataon na tayong patayin ang batang iyon. Tumayo si Manny, na puno ng kasabikan, at nagsabi, oo, ngayong natagpuan na natin ang batang iyon. Ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugang natapos na natin ang ating misyon. Tara na, kailangan na nating umalis ngayon at kumuha ng mga maskara. Sasama ako, gusto kong makita ninyong patayin siya sa harap ng mga mata ko, masiglang sabi ni Manny. Tumango ang dalawang elder, at agad na umalis ang tatlo. Mr. Manny, ang pamilya namin ay hindi kalakihan, at limitado lang ang maitutulong ko sa iyo. Nais ko kayong magtagumpay, sabi ng master ng laws habang inihahatid sila sa harapan ng gate. Ngumiti si Manny at nagsabi, huwag kang mag-alala, uncle. Siguradong magiging maayos ang lahat. Haha, maghanda ka na ng salo-salo kapag nakabalik kami. Kabanata 870, haha, ayos, hihintayin ko kayong makauwi para magdiwang. Tawa ng malakas na pinuno ng laws. Pagbalik sa silid, naligaw si Severin at saka nahiga sa kama, habang nag-check ng flight ticket sa kanyang cellphone. Halos tapos na ang mga bagay dito, at naayos na rin ang mga usapin tungkol sa Tigris Hall. Handa na siyang bumili ng ticket para bukas at makauwi na. Tungkol naman sa mga tao ng Tigris Hall, malamang ay pupunta rin sila sa South Link City sa Makalawa. Sa mga oras na iyon, tatlong nakamaskara na ang nakarating sa labas ng pader ng villa. Pagkatapos ng ilang sinyas, mabilis na tumalon ang tatlo at nakapasok sa loob, lumapag sa maliit na garden sa loob ng bakuran. Mabilis na nakarating ang grupo sa gilid ng garden at tumingin sa villa na tinutuluyan ni Severin. Nang makita nilang walang mga gwardyang nagpapatrol sa paligid, bigla silang naging tatlong malabong anino at mabilis na nakarating sa unang palapag ng tirahan ni Severin. Pagkatapos, sabay-sabay silang tumalon pataas, na balak pumasok sa nakabukas na bintana. Ngunit, nang tumalon pataas ang elders at second elder papunta sa bintana, bigla silang nasipak palabas ng isang aninong mabilis na lumabas mula sa loob. Ano?
Nagulat si Manny. Bago pa man siya makatalon, nakita niyang bumagsak sa tabi niya ang dalawang elder. Tumalon si Severin pababa at tumayo sa harap nila. Hehe, pagtatangkaan ninyo akong paslangin. Ang tapang ninyo ah. Batang ito, maingat ka nga, pero ngayong araw, siguradong katapusan mo na. Mabilis na muling tumayo ang elder at second elder, at agad na pinalabas ang kanilang espiritual na enerhiya at pinakawalan ng kanilang martial skills habang sabay na umatake kay Severin. Naghahanap kayo ng kamatayan. Umikot ang isipan ni Severin, tinakpan din ng espiritual na enerhiya ang kanyang mga kamao, at hindi na siya nagpigil habang gumanti ng atake sa mga kalaban. Parehong nasa antas ng Warrior King level 7 ang dalawang elder mula sa lads, ngunit walang silbi ang kanilang lakas laban kay Severin. Bam, bam, bam. Makalipas lang ang ilang sandali, nakahandusay na sila sa lupa, na sumusuka ng dugo at nangingisay, ni hindi na kayang tumayo. Paano ito posible? Level 7 Warrior Kings, dalawa pa sila. Nanigas si Manny sa takot at hindi mapigil ang magsalita. Manny, hehe, nagsusuot ka ng maskara at naglakas loob ka pang magsalita. Nang marinig ni Severin ang tinig, agad niyang nakilala ang tao. Hindi ako si Manny. Gulat na gulat si Manny, at mabilis na itinapon ang mga salitang iyon at agad na tumalikod para tumakas. Pero paano maihahambing ang bilis niya kay Severin? Sa isang iglap, lumitaw si Severin sa kanyang likuran at tinampol siya sa likod gamit ang kanyang palad.